Samantala, si Blackstone ay nag-transform bilang espada at gumalaw patungo kay Jean, na sinabi na kunin mo. Si Jean, na nakatingin pa rin sa pagdududa, na siya ay walang lakas para hawakan ito. Ngunit nagsalita ang espada, sinasabing, ito ay isang maisla na sandata. Lumapit ang espada sa kamay ni Jean, at mahigpit niya itong hinawakan. Si Jean, na naging comfortable sa kanya, na hinawakan ang espada at malakas na idineklara na hindi niya siya mapapatawad. Pagkatapos, lumitaw ang isang status window na nagsasaad na unlock Blackstone's first swords. Ang maselang na sandata ng pagpatay, samantala, lumapat ang swords niya patungo kay Jean at hiniwa ang kanyang tiyan. At tumingin sa kanya nang nakabuka ang bunganga. Pinaligiran si Jean ng mga lilang at itim na sinag ng mahika at siya ay napatay. Pagkatapos, nagsimulang damaloy ang dugo mula sa ilong ni Jean at bumagsak siya sa sahig malapit sa kanyang mga paa. Tumingin si Jean sa dugo, iniisip na hindi pa niya maaaring pakawalan ang kanyang kamalayan. Nakatayo lang siya doon, itinagilid ang mukha sa kabila, at malakas na tinawag si Juyang. Sa sandaling yun, tumalon si Juyang at umupo sa likod niya at nag-reply ng yes master. Humarap si Juyang at sinabi na hanggang sa makalabas sila sa Fisher Place, ng ligtas, kailangan niyang protektahan ang mga tao. Sumagot si Juyang na natanggap na niya ang kanyang mga utos. Ngumiti si Jean, na dumudugo pa rin ang ilong, at habang ang kanyang kamalayan ay bumagsak sa sahig, lumapit si Park sa kanya ng malungkot, sinasabing sa wakas, ayos na ang lahat. Kinagabihan, may pumasok sa silid at binuksan ang pinto. Si Director Lee Yong-yan, na nakaupo sa isang upuan at hawak ang isang libro sa kanyang mukha, ay nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabihan siya na patay na si Jin Woo. Matapos marinig ito, inalis ni Lee ang libro sa kanyang mukha at tinanong kung ano ang kanyang huling mga salita. Ang mga empleyadong nakatayo malapit ay nabanggit na nangangahulugan ito na si Jin ay nakatago sa Legion teritoryo, inilagay ni Lee ang kamay sa kanyang mukha at nagtanong kung bakit nailigtas si Jean, nagtaka kung bakit hindi nila siya natagpuan noon. Gamit ang isang daliri sa kanyang mukha, sinabi ni Lee na ang taong tumawag kay Jean ay isang bata na nagngangalang Big Wooden. Pagkatapos ay inilagay ni Lee ang kanyang kamay sa kanyang ulo, na nagpapahiwatig na kung ito ay isang tao mula sa kanyang sambahayan, maaari niyang hulaan ito. Samantala, mukhang seryoso, sinabi niya, hintayin mo, ang batang, ang anak ng malaking pamilya, habang binanggit ni Lee na manahimik. Sinabi ni Lee na si Jean ay maaaring 10 taong gulang o bahagyang mas matanda, o marahil dahil si Miamhan ay 17 taong gulang. Ngunit sinabi ni Jean sa kanya na siya ay 15 taong gulang. Inilagay ni Lee ang kamay sa kanyang noo at tinanong kung ano ang katuturan ng sinabi. Naupo si Lee kasama niya, na sinasabing bilang ang batang anak ng pamilyang Bill, si Jean ngayon ay isang rank 1 swordsman. Tumugon si Lee ng buong pag-ayon. Pagkatapos, hinampas siya ni Lee at sinabi na ang kahit ang isang rank 4 na kriminal ay hindi maaaring hulihin. Tumugon siya na kahit na ang pamilya Jiak at So mula sa Arcane Guild ay nagpatutuo sa kanyang pagpapalaya. Pinakawalan siya ng nakangiti, hindi pa rin makapaniwala na isang 15 taong gulang na rank 1 na individual ang maaaring gumawa nito. Sinabi ni Lee na siya ay nagmadali gamit ang Art Swords Draw at pagkatapos ay ginamit ang kanyang Sword Kai. Gayunpaman, hinampas siya ni Lee sa likod, na sinasabing ang isang 15 taong gulang na lalaki ay hindi marunong gumamit ng Swords Kai. Huminga ng malalim si Lee at sinabi na kung totoo yun, hahanapin niya mismo ito, tinitingnan ng kanyang mga empleyado. Tumingala si Lee at iniisip, ibig sabihin ba nito na ang kilalang henyo sa kasaysayan ng banal na espada ng Big Family ay lumitaw? Sa kabilang panig, may isang tao na nag-iisip na baka nananaginip lang siya. Nakakita siya ng isang puting bilog na may lilang mga sinag at pagkatapos ay napansin ng isang lalaki na nakatayo doon. Sa kanyang panaginip, nakita niya na lalabas ang taong ito gamit ang kanyang espada para makipaglaban. At ang taong yun ay parang si Blackstone. Pagkatapos gamitin ni Blackstone, labis na na-overpower ang kanyang mga ugat, at pagkatapos ay iminulat ni Jean ang kanyang mga mata, iniisip na siya ay nananaginip. Tinanong niya kung nasaan siya, at ang sagot ay nasa kanyang silid siya. Dinala siya ni Juyang dito, pagkatapos siyang mahimatay. Nawalan siya ng malay ng 2 araw dahil sa isang maisla na sandata. Pumasok si Ji-won sa silid, nakangiti, at lumapit kay Jean para tingnan siya. Tinanong ni Jean kung inalagaan siya ni sa buong oras. Tumugon si Ji-won, syempre, at si Jean, na pakiramdam ay okay pagkatapos ng migration, ay ngumiti.
Sinabi ng doktor na si Jean ay nahimatay dahil sa sobrang paggamit ng aura at maaari siyang magkaroon ng mga sakit ng ulo. Ipinakita ni John kay Jean ang kahon ng gamot at sinabi na nabanggit ng doktor na hindi masama ang kanyang kalagayan, kaya't mabilis siyang gagaling. Sinabi ni Jiwon na may 2 tao na mas nag-aalala pa kaysa sa kanya. Tinanong ni Jean ang tungkol sa kanila, at sinabi ni Jian na 2 araw na silang naghihintay sa labas. Inutusan ni Jean na papasukin sila. Itinuro ni Jiwon na nasa labas sila, at nang bumukas ang pinto ng silid, nagulat si Jean na makita sina Park at So na nakatayo doon, nakangiti at nakatingin sa kanya. Iniisip na siya ay isang biyaya para sa kanila. Samantala, yumuko si Park sa harap ni Jean at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang buhay. Ngunit sinabi ni Jean na hindi niya kailangan ng pasasalamat. Si Park, na nakapikit ang mga mata, ay nagsabi na kung hindi dahil sa kanya, lahat sila ay mamamatay dahil hindi man lang siya nakapag-react sa palakol ng lalaki. Pagkatapos ni Park, lumapit si So, ipinakita ang kanyang mga nakatikom na kamay kay Jean, at sinabi na sasabihin niya ang lahat sa direktor, isang ina po ng Arcane Guild. Yumuko rin siya sa harap ni Jean at sinabi na hinding-hindi niya makakalimutan na may utang siya ng kanyang buhay. Ngunit lumapit si Jean sa kanya at sinabing hindi na kailangan ng ganito. Inanunsyo ni Jean na hindi niya alam na siya ang nag-hire sa kanya, ngunit gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit siya na-hire. Umupo si So sa sahig at sinabi na narinig niya na ang kriminal ay isang mapanganib na tao, at dahil sa lugar na kanilang kinaroroonan, kahit na namatay sila, mahahanap pa rin sila. Yumuko si So at sinabi na kung hindi dahil kay Jean, hindi siya mabubuhay. Lumapit si Park na nagsasabi na may higit sa 10 mga pagkamatay na sanhi ng So sa pamilya Woods, at tinitingnan niya si Jean, na nagsasabing maaaring nadagdagan ng 5 ang bilang ng mga pagkamatay sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay isinara niya ang kanyang kamao habang sinasabi ni Jean na pigilan ang mamamatay tao na yun, ang basurang tao na puno ng toxicity. Pagkatapos marinig ito, nagulat si Jean, tinitigan niya ito at sinabing stop. Ni So ulit na yumuko sa harap ni Jean at sinabing may isa pang bagay na dapat niyang ipagpasalamat. Sinabi ni Jean na sabihin na ito sa kanya. Ngumiti si So, itinaas ang kanyang kamay na may hawak na damo at sinabing salamat sa kanya. Nakuha niya ito plant quickly grass. Ipikit ni Jean ang kanyang mga mata at sinabing mabuti at nakuha mo ng ligtas, at sinabi ni So, na talagang kailangan niya ang damo para sa ginagawa niya. Ngunit nakatayo si Jean sa gilid at sinabing gusto rin niyang malaman kung ano ang gagawin niya. Tumugon si So na nakatayo sa harap ni Jean na isang lihim muna ito, ngunit siya ang magiging una na makakakita nito kapag natapos na. Pagkatapos ay iniikot ni So ang kanyang mukha sa kabilang direksyon at ngumiti, tinawag ang kanyang mga empleyado na pumasok sa silid. Pumasok ang kanyang mga empleyado sa silid na may hawak na espada. Tinitigan ni So si Jean na nakangiti at sinabing nararapat lamang na ipakita niya ang kanyang pasasalamat sa tagapagligtas ng kanyang buhay. Kinuha niya ito mula sa kamay ng kanyang empleyado at tinanggal ang takip nito, habang sinasabi kay Jean na gusto niyang ibigay ito sa kanya bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Nagulat si Jean at sinabing hindi niya talaga kailangan ng pasasalamat at regalo, masaya na siya na ligtas ang lahat. Sinabi ni So na masaya siya kung tatanggapin niya ang kanyang regalo, na isang Radiant Sling Sword. Sinabi niya kay Jean tungkol sa espada na ito ay isang espada na nagsisilbing mag-ugnay ng liwanag. Inilagay niya ito sa kamay ni Jean habang sinasabing dahil kaya niyang gamitin ang enerhiya ng espada, makakatulong ito sa kanya dahil pinapalakas nito ang lakas ng enerhiya ng espada. Matapos hawakan nito, sinabi ni Jean na alam niya na ang Radiant Sling Sword ay isa sa mga kilalang espada na hindi nagtagumpay. Sinabi niya na ito ay napakahalaga at tinanong ang halaga nito. Tumugon si So na ito ay ipinadala ng kanyang ama at sinabihan siya na tiyakin na maibigay ito sa kanya at magkakaroon siya ng problema kung hindi ito tatanggapin ni Jean, na ikinagulat ni Jean habang hawak niya ito. Pagkatapos ay tinanong niya ng may ngiti kung sinabi niyang ibigay ito, at ngumiti si So at inisip na tatanggapin niya ito, dahil mukhang wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit isinumpa siya ni Blackstone. Pagkatapos ay iniikot ni So ang kanyang mukha at sinabing dapat pa siyang magpahinga. Kaya aalis na siya ngayon dahil malamang na hindi siya makaalis ng matagal. Gayunpaman sinasabi na sa totoo lang, pumunta siya sa Legend District nang hindi sinasabihan ng sinuman. Pagkatapos ay sinabi niya na pinarusahan siya ng kanyang ama dahil sa pag-upo sa harap ni Jean at nagpapasalamat, ngunit ngumiti si Jean at sinabi na dapat niya itong ipaalam sa kanya. Habang nakahawak sa kanyang batok si Jean,
Tumugon si So at ngumiti, sinabing makipagkita silang muli kapag pinayagan siya ng kanyang ama na makipagkita, pagkatapos ng lahat ng ito. Sinabi ni Blackstone na kahit papaano, pinuprotektahan ng pamilya ang kanilang anak. Ngunit hindi sana nila pinansin kung nangyari ito sa pamilya ni Jean. Tumugon si Jean na alam niya. Pagkatapos ay tumingin si Park sa kanya at sa mayabang na kilos, iniabot ang isang bracelet at isang gift box habang sinasabing, ito ay para sa kanya, isang regalo mula sa kanya. Sinabi niya na ito ay isang bracelet mula sa boss, at ito ay para sa iyo. At ang kahon ay mula sa kanyang kapatid. Nagulat si Jean nang makita ang mga regalo at sinabi kay Park na salamat sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Park si Jean kung gusto niyang magtanong. Sumagot si Jean ng oo. Sinabi ni Park sa kanya na hindi siya dapat magsinungaling. Nagtaka si Jean kung anong kasinungalingan ang sinasabi ni Park, ngunit sinabi niya na sinabi niyang hindi siya kabilang sa big family. Tumugon si Jean na hindi niya kailanman sinabi yon, ngunit galit na sinabi ni Park na sinabi niya na galit siya sa big family. Tumawa si Jean at sinabi na hindi ibig sabihin na hindi siya kabilang sa kanyang pamilya. Tinanggap ni Park ang paliwanag at tinitigan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Jean ng mayabang na hindi niya talaga gusto ang Divine Swords big family, kaya't ngumiti siya at sinabing hindi niya gustong ipaalam ang tungkol sa kanyang pamilya, dahil pamilyang ito ay isang sumpa para sa kanya. Pagkarinig nito, iniikot ni Park ang kanyang mukha sa kabilang panig at sinabing ayos lang, ibinigay niya ang kanyang dapat ibigay, at mukhang maayos naman siya. Kaya aalis na siya, ngumiti si Jean at nagpasalamat sa mga regalo. Sinabi niya na gagamitin niya ang mga ito. Ngunit tahimik na umabante si Park at hindi nagsalita. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniikot ang kanyang ulo at sinabi na hindi siya magpapatalo sa susunod na pagkakataon. Sumagot si Jean, tingnan natin. Pagkatapos marinig ang kanyang tugon, malakas na isinara ni Park ang pinto at umalis. Samantala, lumitaw ang isang window ng balita na nagulat na ang quest na nag-uugnay sa kapalaran ay natapos na, at tumaas ang paborabilidad ni Park Jocko at nagustuhan din siya ni Hong Yan-soo. Tumingin si Jean pataas at naisip na gusto siya ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit siya nakatanggap ng 400 puntos at natapos na ang quest. Inilagay ni Jean ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at sinabi na talagang nag-alala siya, ngunit masaya siyang tapos na ito. Sinabi ni Blackstone na nagpapanggap siyang hindi nag-aalala sa harap ni Jinwoo, ngunit sa palagay niya ay nag-aalala siya at ligtas siya. Pinatay niya ito, ngumiti si Blackstone at sinabing talagang mahusay ang ginawa niya. Kaya't nakakuha pa siya ng bonus points. Tumayo si Jean at sinabi, ibig sabihin, nakuha niya ito nang maapektuhan niya ang isip ng mga tao. Sumagot si Blackstone ng oo, ngunit hindi niya alam kung bakit siya lamang ang nakakuha ng bonus. Huminga ng malalim si Jean at tinanong kung ano ang gusto niyang sabihin, ngunit sinabi ni Blackstone na wala pang ibang nagmay-ari sa kanya na nakakuha ng ganitong kakaibang katangian. Ngunit ngumiti si Jean at sinabing, ibig sabihin, gusto siya ng sistema. Humikab si Jean ng malaki habang iniunat ang kanyang mga braso at sinabing, ibig sabihin, magpapahinga na ako ngayon. Ngunit sinabi ni Blackstone na magte-train siya pagkatapos niyang gumising. Samantala, lumitaw ang isang status window na nagsasabing may isang training na nagwawalang bahala sa trainer, at ngumiti si Jean. Sa kabilang banda, nakaupo si Juyong sa harap ng patriarka at bumati sa kanya. Sinabi niya na may narinig siyang kamanghamanghang nangyari, kaya iniulat niya kung ano ang nangyari sa Legend District. Juyang ay tumingin sa patriarka at sinabi, tama siya, mayroong nangyari doon na nakakagulat. Sinabi niya na si Jean ay nakatanggap ng isang kahilingan mula kay Soena, ng Arcane Guild na maging tagapagbantay sa Legend District. Pagkatapos ay sinabi niyang si Seijan ay lilito doon habang ginagawa ang misyon. Nagtanong ang patriarka tungkol dito. Si Juyong ay lumuhad at sinabi na si Seijan ay isang rango 4 na kriminal. Ang layunin niya ay ang Black Freaky Grass at ang reward mula sa boss ng Legend District, na reward ni Jean. Ang patriarka ay naglagay ng kamay sa kanyang mukha at sinabi na sabihin pa sa kanya ang iba pang detalye. Sinabi ni Juyang na inatake niya si Young Master Jinwoo, ngunit may simpleng espada lang siya, habang ang lalaking yun ay may 2 malalaking palakol. Nais niyang makuha ang bagay na yun. Nagtanong ang patriarka kung nakipaglaban si Sujan. Sinabi ni Juyang na inatake niya si Jean ng buong puwersa gamit ang itim na aura na hindi niya pa nakita at napatay siya. Pagkatapos nito, ang patriarka ay naglagay ng kamay sa kanyang balbas at tinanong kung ang tinutukoy ba ay ang enerhiya ng espada,
ngunit sinabi ni Juyong na hindi siya sigurado tungkol dito. Inilagay ng patriarka ang isang paa sa kabila at sinabi na ang aura ay itim, ngunit dapat malaman niya kung ano ang pagkakaiba. Sumagot si Juyong na totoo na may itim na aura, ngunit ito ay walang kinalaman sa espada. Sinabi ng patriarka na anuman ito, mas makapangyarihan ito kaysa sa enerhiya ng espada. Pagkatapos ay sinabi ni Juyang na iulat niya ulit ito. Ang patriarka ay tumayo at sinabi na sa wakas ay nagpakahusay na siya, masaya siya na marinig yon. At iniutos niyang dalhin si Jin dito. Ngunit may ilang araw pa. Sa kabilang banda, pumasok si Jin sa lugar ng pagsasanay, at sinabi ni Blackstone na mula ngayon, may dalawang bagay siyang kailangang gawin. Nagtanong si Jin tungkol dito. Pagkatapos ay tumingin si Blackstone sa lupa at sinabi na siya ay lumalakad sa sarili niyang landas ng swordmanship. Nagbuntong hininga si Jin at sinabi, oo, dahil ayaw niyang turuan ng instructor na yon. Sinabi ni Blackstone, okay, mula ngayon, kailangan niyang magsanay ng paglalagay ng kanyang kalooban sa kanyang paghawak ng espada. Walang pakialam na sinabi ni Jin na ang kanyang kalooban ay nasa espada, ngunit hindi niya naiintindihan. Pagkatapos sinabi ni Blackstone, oo, ang layunin ng espada ay kasing husay ng isang espada na hindi isinasakay. At ang pangalawa ay ang paggalaw ng paa. Sinabi niya na nakita niya itong ginagamit, at alam niyang ito ay nagmula sa pamilya ng Big, na isang tao ay nakakaiwas. Sinabi ni Blackstone na ito ay isang uri ng paggalaw ng paa kung saan ibinabalance niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang pag-ikot at biglang umaabante. Pagkatapos ay tiningnan ni Blackstone si Jin at sinabi na hindi ito angkop sa kanya dahil lahat ng kasanayan mula sa Big Family ay puno ng kalokohan. Nagbuntong hininga si Jin at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sinabi niya na marahil alam niya ito. Sinabi niya kay Blackstone na ang kanyang paghawak ng espada ay may mataas na antas ng kalayaan, upang magamit niya ito sa anumang posisyon, ngunit ang Big Family ay may mga pamantayan. Inilagay ni Blackstone ang isang daliri sa kanyang mukha at sinabi na kailangan niyang gawin ito ng mabilis kaysa inaasahan. Kung natutunan niya ang paggalaw ng paa na akma sa kanya, maaari sana niyang naiwasan ang palakol ni Sujan nang mabasag ang kanyang espada. Seryosong sinabi ni Jin na hindi niya mag-alaw ang kanyang mga paa noong sandaling iyon. Ipinakita ni Blackstone kay Jin ang larawan ng isang tao na lumikha ng kanyang hindi kilalang paggalaw ng paa at pagkatapos ay nawala. Inilagay ni Blackstone ang isang kamay sa balikat at sinabi na kailangan niyang buksan ang kanyang mga binti ng malapad. Ngunit hindi mahalaga kung alin ang una niyang ihahakbang at biglang humakbang si Jin pasulong, si Jin ay tumayo ng angkop. Sinabi ni Blackstone na kailangan niyang tandaan kung saan patungo ang kanyang espada. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan ni Jin ang kanyang mga paa at sinabi na ang kanyang mga hakbang ay nararamdaman na magaan. Habang tumatakbo sa mga irregular na hakbang, mayroong mga kilos na tila natural na nagkakakonekta sa isa't isa. Samantala, lumapit siya sa halijing kahoy at sinabi na saan man siya naroroon at walang assault, makakakita siya ng maraming mga linyang purpura. Matapos mahanap ang mga linya na iyon, inilabas ni Jin ang kanyang espada at ginuhit ito sa mga purple na linya sa halijing kahoy. Pagkatapos ay inilagay niya ang espada at sinabi na ito ang hindi kilalang footwork. Pagkatapos ay sinuri niya ito, tiningnan si Blackstone at sinabi na ito ay katulad ng sinabi niya, at iniisip niyang magagamit niya ito sa anumang sitwasyon. Ngumiti si Blackstone at sinabi na ito ay isang walang laman na paggalaw ng paa na maaari niyang baguhin sa kanyang mga kasanayan, na nangangahulugang siya lamang ang maaaring lumikha nito. Masaya si Jin, tiningnan ang kanyang kamay at sinabi na natapos na niya ang paggalaw ng paa na kanyang nilikha, habang nagpapatuloy siya. Samantala, dumating si Juyang doon. Tumingin si Jin sa kanya at pagkatapos ay sinabi ni Juyang na may natanggap siyang utos mula sa patriarka na dalhin si Jin. Agad na ngumiti si Jin at iniisip, natapos na, at oras na. Ngumiti si Jin at sinabi na nakita niya na napagpasyahan na niya sa pagsubok. Pagkatapos ay pumunta siya sa pangunahing gusali. Yumuko si Jin sa harap ng kanyang ama at binati ito. Pagkatapos ay sinabi ng patriarka na bumangon siya, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mukha at iniisip, may tiningnan sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat niyang malaman kung bakit siya pinatawag dito. Ngumiti siya kay Jin at sinabi na 2 buwan na ang nakalipas nang bigyan siya ng pagsubok nito. Ngumiti ang patriarka at sinabi na mabuti, naalala niya. Pagkatapos ay diretsahang sinabi niya ang tungkol sa pagsubok at nag-utos na papasukin ang isang tao. May isang tao na pumasok sa bulwagan at tiningnan ni Jin ang direksyon na iyon.
Humakbang ito sa harap ng patriarka, yumuko ang ulo, at binati ang kanyang ama. Nagulat si Jin at sinabi na duda siya, ngunit ito ang kanyang kalaban sa pagsubok. Inutusan ng patriarka si Baekjun na 3 linggo mula ngayon ay magkakaroon ng duel. Gagamitin lamang niya ang ranggo 3 aura sa pakikipaglaban kay Jin, at sinabi niya ng maayos. Tumingin ang patriarka kay Jin at sinabi na ang kanyang pagsubok ay manalo laban sa kanyang nakatatandang kapatid at umaasa siyang magagawa niya ito. Matatag na sinabi ni Jin na oo, gagawin niya ito. Si Woo Jun ay nagtipo ng kanyang mga kamay sa harap ng patriarka matapos marinig ito. Hindi rin niya maaaring gamitin ang aura na lampas sa ranggo 3, ngunit kung hindi siya sumunod sa patakaran na yon, matatalo siya. Inangat ni Woo Jun ang kanyang nakayukong kamay at sinabi na tiyak na talunin niya ito. Sinasabi ng patriarka, sige, magkakaroon tayo ng tanong. Gumalaw ang patriarka ng kanyang kamay. Narinig niya na napatay siya ni Jinwoo sa isang genuine na suntok lang at nais niyang pag-usapan ito. Si Jin, na hindi makasagot, ay hindi makapagbigay ng paliwanag, kaya't nagalit ang patriarka sa kanyang sagot. Bilang tugon, inilagay niya ang kanyang kamay sa upuan, at gamit ito, tumayo siya at nagtanong, ano ang sinabi mo? Nagpakalat ng pulang liwanag sa paligid niya. Sabi ni Jin, hindi ko maibibigay ang detalye dahil mayroon silang kasunduan. Tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang nais niyang iparating. Sumagot si Jin na iniisip niyang inaasahan siya ng patriarka dahil sinabi nitong magpapasya siya base sa kanyang pagganap sa pagsubok. Sinabi ni Jin na kaya niya tinanggap ang mga pagsubok bilang isang pastahan, kaya't hindi niya maibabahagi ang kanyang armas sa kanyang kalaban. Pagkatapos pakinggan ang mga paliwanag ng kanyang anak, nagtawa ang patriarka at pagkatapos ay sinabi, seryoso ka, nasasabik ako na makita kung sino ang mananalo.